Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's guys, update lang po tayo. Ito pong reklamo ng NBI laban po kay Sara Duterte, yung inciting to sedition at grave threats ay submitted na po for resolution. Kung matatandaan ninyo, itong si Vice President Sara Duterte ay nag-live mga kababayan. Sa live video, pinagbantaan niya po ang buhay ng Presidente, First Lady at ng Speaker of the House. So ngayon, under review na ng Division Head ng Prosecutor ang nasabing draft resolution. So ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tapos na ang investigasyon sa level ng piskal o ng prosecutor at gumawa na sila ng draft resolution. Okay. Ang draft na ito ay nire-review na ng Division Head ng Prosecutor's Office bago ilabas ang pinal na desisyon. Okay, sa madaling salita, nasa yugto na ng pagpapasya kung may sapat na ebidensya para magsampa ng kaso sa korte o ibasura ang reklamo. Okay, so hindi pa po ito kaso. Ang mangyayari, kapag nakita po na may sapat na ebidensya, doon pa lang po sila magsasampa ng kaso sa korte o kaya naman kapag walang ebidensya, ibabasura yung reklamo. Okay. Ano ang posibleng susunod na hakbang? Pagkatapos ng review, may dalawang posibleng mangyayari. Kung merong probable cause o may sapat na basihan, isasampa ang kaso sa korte. Maglalabas ng formal charge. Maaring maglabas ang korte ng summons o warrant of arrest depende sa sitwasyon. Ngayon, pangalawang pwede mangyari kung walang probable cause, ibabasura ang reklamo, wala munang kasong aakyat sa korte. So, ibig sabihin mga kababayan, ng under review, hindi pa po ito final. Titingnan pa ng mas mataas na opisyal sa prosecution kung tama ang findings ng prosecutor bago pirmahan at ilabas ang opisyal na resolusyon. So, yan po yung update sa kaso ni Sara Duterte. Doon sa kanyang pagbabanta on live on social media, pinagbantaan niya itong si Presidente, si First Lady Liza Araneta Marcos at itong si Speaker Martin Romualdez. So yan po yung update doon, mga kababayan. At ito naman, may nakita akong post na ito pong si Robin Padilla, mga kababayan, ay bukas po sa pagtakbo bilang Vice Presidente ni Sara Duterte sa 2028. Kung si Sara Duterte ay nagdeklara na tatakbong presidente sa 2028, ito namang si Robin Padilla tatakbong Vice President sa 2028. Ayun naman daw, kapag inutos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, sabi niya, si Digong lang. Kaya pala sumusunod ka kay Alan. Iba-iba talaga sinasabi na ito ni Robin Padilla, no? Hindi mo talaga malaman kung ano yung yung totoong sinasabi. Kasi pa iba-iba Sabi niya, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Isunod-sunuran ka nga kay Alan Di ba? Sabi mo, kung ano sasabihin ni Alan, kung ano nga gusto ni Alan, kung ano ang desisyon ni Alan, ayun ang gagawin namin. Tapos ngayon sasabihin mo, si Digong lang ang susundin mo. Ba naman to si Robin Padilla? Paiba-iba sinasabi. Tapos tatabok ang Vice President. Ang gulo-gulo mo. Sabi niya, ayaw niya raw talaga ng politika. Alam daw yan ng nanay niya at mga kapatid niya at asawa niya. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Yun. Basta sinabi raw ni Digong. Ito talaga yung taong walang sariling paninindigan Diba? Wala talaga ako nakikitang sariling paninindigan nito Noong una, sabi niya, doon sa pagpirma ng resolusyon o doon sa draft o sa report ng Blue Ribbon Committee, sabi niya, hindi ako pipirma dyan dahil ayaw ni Alan Wag daw pirmahan, sabi ni Alan. Kapag sinabi ni Alan na pirmahan, sige, pipirma ako. Di sunod-sunuran siya kay Alan. Tapos ngayon, eto, sabihin niya, si Digong naman.
Kapag sinabi ni Digong na tumakbo akong vice presidente, tatakbo ako. So ito talaga yung taong wala pong sariling paninindigan. Paano niya iboboto yung ganitong klaseng tao? Paano niya iboboto itong ganitong klaseng politiko? Na sunod-sunuran. Kung ano sabihin ni Digong, kung ano sabihin ni Alan, doon ako, susunod ako. Ano ba naman yan? Wala ba ito sariling pag-iisip? Sunod-sunura ka na lang ba talaga? Oh, kapag sinabi raw ni Digong tatakbo siya sa 2028 bilang Vice President ni Sara Duterte. At kung siya ba raw ay handa na humawak ng mas mataas na posisyon, sabi niya, ipinanganak po tayong ready. Lalo na yan para sa akin, Vice President. Hindi naman masyadong yan. Puro advocacy lang yan. Parang ikaw ang esperta, di ba? Kayang-kaya yan. Tingnan mo mga kababayan. Ganun lang ang tingin niya sa posisyon ng Vice Presidente. Kayang-kaya niya raw kasi simpleng-simple lang daw yun. Advocacy lang daw. Esperta lang daw ang Vice Presidente. Tingnan niyo ang babaw ng tingin niya sa posisyon ng Vice Presidente. Basahin mo kaya yung mandato ng Vice Presidente. Kasi para sa akin, pag Vice Presidente ka, hindi lang basta-basta esperta ka, wala kang gagawin. Hihintayin mo lang na magurgor, madedo ang presidente dahil esperta ka. Hindi. Meron ka responsibilidad sa taong bayan. Basahin mo yung mandate. Yung mission, vision ng posisyon ng Vice Presidente. Tingnan mo ron kung ano yung dapat mong gawin. Dapat sumuporta ka sa presidente. Yun talaga ang mandato ng Vice Presidente. Tulungan mo ang presidente. Sa lahat ng kanyang ginagawa, dapat nakaalalay ka. Suportahan mo ang iyong chief executive. Ngayon, hindi nga nagagawa ni Sara Duterte yan eh. Tapos ikaw, malamang ganun din. Kasi ang pagkakaalam mo, spare tire lang. Ang Vice Presidente. Ano ba naman yan? Kaya, sabi tuloy ng ating mga kababayan, paalala lang po, hindi po battle of the brainless. ang kaganapan sa 2028. Grabe Masabi dito mga kababayan, ito raw ay joke of the year. Sabi ng iba rito, pwede naman daw. Tingnan mo si Sara, BP na walang ginagawa. Si Robin, senador na wala ding ginagawa. Napakaaga namang April Fool's Day to. Ayan sabi ng ating mga kababayan. So biruin nyo biruin nyo. Magkaroon tayo ng presidente na Sara Duterte at vice presidente na Robin Padilla. Naku po, Diyos ko. Diyos kong maawain. Ano mangyayari sa bansa natin pag ganun? Meron nga nakakita ditong comment Naku po, parehas ob-ob. Ano mangyayari sa bansa natin kung parehas ob-ob? O pabubuhan ba to? Nako, mga kababayan. Ito pong mga to, ang tagal pa ng 2028, mga nagdideklara na tatakbo, presidente, vice presidente. Alam niyo mga kababayan, yung mga ganitong klase mga politiko, huwag niyo na pong iboto. Kasi, makikita natin sa kanila na talagang hindi po paglilingkod sa bayan ang gusto nila mangyari. Talaga pong kagaya ni biruin mo si Robin Padilla, tatakbong vice president kapag sinabi ni Digong. Anong klase yun? Di ba dapat naman kang vice presidente para matulungan mo ang bansa? Tulungan mo ang presidente, alalayan mo ang presidente para maipatupad ang mga proyekto ng gobyerno para sa taong bayan. Pero dahilan niya pag sinabi ni Digong, walang hiya. Si Sara Duterte naman tatakbong presidente. Para maghiganti. Para pagtakpan yung mga yung kanyang mga kaalyado na na-involve sa anomalya. Pero iba parehas yung parehas sa ob-ob. Sabi nga ng kababayan natin, parehas sa ob-ob. Ano mangyayari sa bansa natin kapag ganun? Naku mga kababayan, gising-gising po mga kababayan. Gising-gising po tayo.
Kung nagdedeklara sila ngayon pa lang nagdedeklara na, sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, mag-isip na kayo. Ha? Actually, wag na kayo mag-isip, mag-desisyon na kayo agad. Na wag iboto ang mga ito. Kasi puro pansariling kapakanan lang ang iniisip. Tingnan nyo si Leni Robredo, tinanong. Kung tatakbo ba siya sa 2028, sabi niya, matagal pa ang 2028. Magtrabaho na lang tayo muna. Oh. Si Presidente Marcos, tinanong, ano masasabi mo? Nung sa sinabi ni Sara Duterte, natatakbo siya bilang presidente sa 2028. Sabi ni Presidente, di good luck. Hayaan mo siya. Basta kami sa gobyerno, magtatrabaho muna kami. Yun ang uunahin namin. Meron pa kaming ilang taon para magtrabaho. Medyo magulo yung mga unang taon dahil ang daming humahadlang. Gustong pabagsakin ng gobyerno, hinihila ang gobyerno pababa. So itong natitirang mga panahon na ito, itong natitirang 2 taon, siguro naman magtatrabaho kami maigi para naman na kahit pa paano may maiiwan kaming legasiya sa aming mga ginampanang tungkulin dito sa ating bansa. Yung tatakbong presidente, meron bang accomplishment bilang vice-presidente? Sa totoo lang, kayo ba boboto ng isang presidente na naging vice-presidente pero wala pong accomplishment? Bakit nyo iboboto? Dahil may apelyido. Dahil sa apelyido. Hindi po porke parehas ang apelyido nila nung tatay niya, parehas na sila. Panoorin niyo yung sinabi ni Jam Magno. Hindi nakuha ni Sara Duterte yung talino, yung tapang, yung galing ng tatay niya. Kaya sabi ni Jam Magno, Sara Duterte, hindi kita iboboto. Hindi porke Duterte ka, iboboto kita. Sinabi rin ni Sara Duterte yan Oy, hindi porke Duterte ako, iboto nyo ako. Sabi niya dati yan No. Kasi malayo sila, mga kababayan, napakalayo. Napakalayo. Si Jam Magno, DDS yan. Pero ang sinusuportahan niya si Digong Duterte. Dahil bilib na bilib siya kay Digong Duterte. Pero kay Sara Duterte, wala. Dahil wala. Ang layo ng tatay niya dito kay Sara Duterte. Si Jam Magno yan. Panoorin niyo yung sinabi ni Jam Magno. Hindi ko na lang ipinlay. Mahaba Saka grabe, minumura niya si mura ng mura Kaya gusto ko sana pakita sa inyo pero hindi ko na tinuloy. So, wala pong accomplishment, wala pong credentials. Dapat yun po ang yun po ang tingnan natin. Kayo namang mga politiko, sana naman kung tatakbo kayo, yung merong dahilan, yung para maglingkod sa bayan, hindi dahil sinabi ni Digong, inutos ni Alan, gaganti kami, sabi ni Daryl Yap, gaganti kami. Kaya kami tatakbo, gaganti kami. Gantian mo sila, Sara Duterte, sabi ni Daryl Yap. Tingnan nyo yung mga mindset nila. Mga kababayan, kapag ganyan ang binoto natin, kawawa po bansa natin. Bankrupt na nga bansa natin. Gusto nyo pang mas mabankrupt? Sabi nga ni Luke Espiritu, mababankrupt tayo na mas lalo kapag etong si Sara Duterte ang naging presidente. Tapos dadagdagan pa ng isang Robin Padilla. Ako po, Diyos ko. Kung gusto nyong talagang mabankrupt itong ating bansa, iboto nyo sila. Pero kung ayaw ninyo at gusto nyo pang masalba itong ating bansa, pumili tayo ng mga kandidato na talagang para po sa tao. Meron pa pong pag-asa Pilipinas. Meron pong liwanag sa dilim. Meron pong liwanag sa dilim. Wag po yung team itim. Doon po tayo sa liwanag, mga kababayan. So, yung mga sabi nga, yung pang mga kandidatong ayaw tumakbo, yung pa talaga yung dapat nating iboto. Yung pa yung deserving na iboto. Yung mga ayaw pa magsalita, ayaw tumakbo. Maraming mga politiko na pwede nating iboto. Pero sa ngayon, ayaw nila magsalita. Kaya yung mga nagsabi, natatakbo silang presidente, vice-presidente, dahil ang dahilan nila, hindi naman po para sa bayan, scratch na po natin yan. Scratch. Negative po.
Kalimutan po natin sila. Ha? Pag malapit na po 2028, pagtapos na ang trabaho, yan po. Lalabas na po kung sino ang mga kandidato at pumili po tayo ng matino. Wag po yung ngayon pa lang namumuliti ka na. Ngayon pa lang nangangampanya na. Wag po yun mga kababayan. Tanggalin nyo na sa listahan. Ha? So hintayin nyo na lang po yung mga anunsyo na mga tatakbo sa 2028. Yung mga nag-announce ngayon, wala po yun. Sabi nga ni Claire Castro, irrelevant. Yung pagkaka-announce. Wala yun mga kababayan. Tinitesting lang ni Sara Duterte kung ano ang magiging reaksyon ng tao, ano magiging reaksyon ng ilang mga politiko, kung meron ba talaga siyang suporta o wala, kung talaga bang may pag-asa siyang manalo o wala. Tinitesting niya lang mga kababayan, kaya siya nag-announce. Tinitesting niya lang. Gusto niya makita kung ano magiging reaksyon ng mga tao. Ganun po yun. Gusto niya lang makita. Kasi para sa akin mga kababayan, wala naman pong pag-asa talaga to. Tanong nyo kay Larry Gadon kung bakit. Wala. Kahit noon man, nung tumakbo sila, bago sila tumakbo, si Sara Duterte sa presidential survey, pang-apat lang. Una si PBBM, pangalawa si Leni Robredo, pangatlo Isko Moreno, pang-apat Sara Duterte. Kaya hindi po tumakbo presidente yan. Pang-apat lang. Pero mo, mas mataas pa si Isko Moreno. Tapos ngayon, tatakbong presidente, walang accomplishment. Binigyan ng pagkakataong maglingkod sa DepEd, palpak. Mas lalong nagkaleche-leche ang DepEd. Yung dalawa niyang hinawakang ahensya ng gobyerno, nabalot ng anomalya. Hinawakan niya, panay anomalya. Tapos iboboto ninyo. Mga kababayan, isip-isip. Isip-isip. Hindi po nadadaan sa silakbo ng damdamin ng paglilingkod. Hindi po dahil yung tatay ko kinulong nila, kailangan maging presidente ko, gaganti ako. Hindi po ganun. Kapag ganun po ang binoto natin na kandidato, ano po yun yung kandidato na yun, hindi na po magkakapag-isip ng maayos yun kasi puro galit at pochong nasa puso niya. Di ba subukan nyo, kapag galit kayo, mali desisyon niyo, sigurado. So kinakailangan natin ng presidente, vice-presidente na maayos po yung pag-iisip. Yung hindi corrupt, wala pong bahid ng katiwalian, hindi po na-involve sa anomalya. Ayun po yung piliin natin. Ako, napakarami po ng ganung mga kandidato. Ayun po ang piliin natin, hindi yung ang tanga nyo naman kung boboto ninyo. May bahid ng korupsyon, hindi maipaliwanag kung saan dinala yung mga confidential funds at kung ano-ano pa. Di ba? Mag-isip naman kayo, mga kababayan. So, yun lang po muna. Yun lang po muna mga kababayan. Tungkol doon sa kinakaharap na kaso ni Sara Duterte, naku, napakarami po. Napakarami. Meron po siyang 4 na impeachment case na harapin. Tapos yung sa NBI, for resolution na. I-reviewin at kapag nakitaan ng probable cause, yun na po, aakit na po sa korte ang kaso. So meron pong impeachment, meron pa pong kaso sa korte pag nagkataon. Makakatakbo ka pa kaya niyan? Makakatakbo ka pa kaya niyan? Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.